Ibig sabihin ngayon, tag-tagulan hanggang ano, lubog na talaga to. Wala na pong... Balik na tayo. Baka lumubog tong motor natin. Hindi kayanin. Lumalalim ka agad eh. Grabe pala rito. Kita niyo naman yan mga ka-adventure oh. Puro mga nakalubog na yung bahay. Talagang literal na eto, wala na to. Grabe na to. Ala, laban talaga. Laban ng kalagayan dito. Yan ang lakas ng bulwak ng tubig oh, galing sa ilog oh. At hello mga ka-adventure, welcome back uli sa ating panibago na namang episode ng adventure. Nagpapatuloy lang tayo dito no sa vlog natin. Galing na tayo doon sa nire-request ni brother kanina ni Rico Lakap doon sa may San Simon. Di bali nandito na tayo ngayon sa Macabebe, Kalumpit, Apalit Road. Ito. At meron tayo ditong pupuntahan dito sa may Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ulitin ko po no, nasa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan po tayo. Wala po sa San Miguel mismo. Baka malito po kayo. Nasa Kalumpit po tayo. At ito ay nire-request ng isang ano natin, viewers, supporters. Di bali marami sila eh. Yan, si Rogimer Bantog. Pupunta natin yung nire-request niya sa Barangay May Sulaw ano, na titingnan natin kung ano yung kalagayan ng lugar doon. Tapos isa pa si Bing Sake. Yan, isa rin siya nagre-request. Idol, baka pwede mo paggawa ng vlog ang Barangay May Sulaw at San Miguel. Yan yung nagre-request. Bali tatlo sila, pati yung isa si Mariano Del Pozo. Yan, tinatanong niya kung sa May Sulaw ba baha na. Kaya ito ngayon, maraming salamat sa tatlong nagre-request na to. At pasensyaan nyo na kung ngayon lang natin mapupuntahan ano, lalo na kay brother Rogimer. Medyo busy tayo kasi kaya hindi natin kagad masundan yung mga previous vlog natin. At ngayon pupuntahan na natin, bibigyan natin ng katuparan ang inyong mga hinihiling na request dito sa Barangay May Sulaw at sa San Miguel, Kalumpit, Bulacan. At kung bago ka lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Francis Adventure, libre po mag-subscribe. At ayan kung mga nagugustuhan nyo yung mga sinusuot natin ng mga gamit, pati equipment, yan nilalagay ko sa affiliate At para sa mga nagnanais na tumulong ng mas i-extend yung kanilang pagsuporta, pwede po kayong po sa super thanks. Maraming salamat po. At gusto ko ring shoutout yung member natin bagong member natin, yan si Gala ni Sed. Maraming salamat sa iyo brother. At ganoon din sa isa pa nating member si brother Capti Adventure. Yan, napaka-solid talaga niyan. Maraming salamat brother sa laging pagsuporta sa akin. Una mo nating target ngayon dito sa may Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. At pagkatapos yung Barangay May Sulaw. Tara, puntahan na natin. Hindi na tayo dadaan dito mismo sa pinaka main road. Bali, sisilipin na natin. Diretso tayo dito ngayon. Ibang route ang gagawin natin. Ito na. Welcome to Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ito yung papunta doon sa papunta sa Delta Bridge. Tsaka doon din sa pinunta natin, sa nasisirang daan. At kung di nyo pa napapanood yung ibang videos natin, puntahan ninyo. And dito na tayo ngayon. Kakanan tayo rito. Dito napakita na natin ito kaya dito tayo ngayon dadaan. Pasok tayo dito sa Sitio Dangga sa Purukwan. Ayan ang sitwasyon dito sa Barangay San Miguel. Taas ng daan na to Ang baba kasi ng mga bahay rito. Iikutin natin to, kabuuan ng mismong Barangay San Miguel. O ano ang may share natin sa inyo na mga kalagayan ng lugar dito at ang kalagayan din ng mga ibang residente. At mukhang napaka-peaceful dito sa lugar nila. Ayan Ang daming maganda ring bahay Mga bongga yung ibang bahay rito.
Tsaka tahimik. Maraming puno at halaman sa paligid. Napakataas ng daan, ano? Halos isang tao na eh. Halos kapantayan ko na eh. Kasing taas ko na yung kalsada sa level ng bahay. Meron palang ano rito mga ka-adventure, oh. Home of Butterflies Farm and Resort. Ayan, oh. Mukhang maganda rito, no? Ayos ang ano rito, ah. Ang ganda ng community dito sa San Miguel, Kalumpit. At samahan niyo ako hanggang matapos natin ito at itutur ko kayo dito sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Papunta ng Barangay May Sulaw. Yan ang pupuntahan natin. Comment nyo lang kung nanonood kayo, kung taga saan kayo, kung nasaan na rin kayo, para malalaman natin, ano. At sa mga ibang viewers natin, samahan niyo ako sa mga pagpasyal natin. Kung meron din kayong request at malapit lang naman dito sa parte ng Pampanga at Bulacan, comment nyo lang para at least ipapasyal ko kayo, no? Nakakatuwa rin kasing nakakatulong tayo, lalo na doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar na hindi na sila makakabalik pa sa mga pinagmulan nilang lugar, ano. At least kagalakan natin na makatulong sa ibang supporters natin. Ay, meron palang ano rito. Yan, simbahan ng ano to? SCJC. The Saved Congregation of Jesus Christ. Imprentas. Uy. Maraming ano rito, maraming business minded na mga residente. Ito dito na sa kaliwa natin. Makikita ninyo mga katubigan na tong mga ibang lugar dito. Oh, nakakatuwa naman, oh. Nagtanim ng kalabasa tsaka ng sitaw. Siguro mga palaisdaan na tong iba rito eh. Tsaka yung iba nakikita ko parang palayan. Kung dinadaanan natin, parang ano na rin to, mega dike. Ginawang dike na rin ito para hindi ko lang alam kung saang side dito yung nilulubog, kung kaliwa or kanan. Dito mukhang nilulubog din tong ibang parte ng lugar dito. Ayan, oh, katulad nito. Oh, nilulubog na rito. Siguro dito mas malalim ang tubig. Daming isda, oh. Parang kawawa rin sila, no? Ayan, oh, nagtataas nga sila ng daan eh. Siguro dito yung mas malalim na nilulubog ng tubig pagka panahon ng tag-ulan kumpara dito sa right side natin. Kaya sila protektado rito. Ay, hindi rin. Lubog din dito. Ayan, oh, yung bahay na yun, oh. Kawawa rin pala sila rito. Nilulubog din. Ayan, oh. Sana makaikot tayo rito sa mismong kabuuan ng Barangay San Miguel. Ito na, lubog na tong basketball court sa tubig, oh. Wala na. Habang naglalaro ka, lalangoy ka. Hindi ka na makapag-dribble dyan. Sayang na tong basketball court. Pinabayaan na. Dito kaya ang daan? Ito. Ay, hindi na ata tayo makakadaan dito. Malalim na pala. Wala na. Oh, ito kasi yung daan na makikita mo sa Google Map na pabalik doon sa main road. Kasi pag dito ka dumiretso, papunta na to ng ano, ng Colgante sa Apalit. Yan, sa Kaduang Tete. Yan. Yan na yung papuntang Makabebe. Lubog na rin pala rito, no? Yan, no? Parang walang dumadaan eh. Hindi ko alam kung ito kasi ito yan eh, oh. Dito kung makikita ninyo.
Alam nyo ba na ang Barangay San Miguel ay isa sa 29 na barangay sa bayan ng Kalumpit, Bulacan? Ito ay isang pamayanan na malapit sa mga ilog at madalas binabaha. Ngunit mayaman ito sa kasaysayan, kultura at kabuhayang agrikultural. Dahil ang Kalumpit ay itinatag bilang isang ekonomiyenda noong taong 1571, ang kasaysayan ng San Miguel ay nakapaloob sa malawak na kwento ng bayan na ito. Ang San Miguel at buong Kalumpit ay napapaligiran ng mga sistema ng ilog na naging daan para sa transportasyon at kalakalan noong unang panahon. Dahil dito, ang agrikultura at ang pangingisda ang naging pangunahing kabuhayan ng mga tao rito mulat sa pool. Hindi na tayo makakalibot dito. Tingnan natin. Pagka nakabota naman tayo eh. Pag lumalim na. Oh. Ako mukhang malalim nga. Dito, ang bilis lumalim. Balik na tayo. Baka lumubog tong motor natin. Hindi kayanin. Lumalalim ka agad eh. Oh. Ang natutuwa lang dito yung mga bibi. Dahil nakaka-swimming sila eh. Back out na tayo mga ka-adventure. Lalabas na tayo dito. Wala eh, negative. Kita nyo naman yung kalagayan ng lugar na yan. Ang dami pa naman ding bahay. Tapos lubog na pala to. Dito na tayo. Babalik na tayo sa pinanggalingan natin. Pakikita ko na lang sa inyo yung kalalabasan ng kalsada na yan para at least meron kayong idea kung saan tatagos doon sa kabilang dulo ng Barangay San Miguel. Pupuntahan natin yon. Halos makikita nyo pala sa aerial shot lubog na pala talaga yung daan. Yan yung pinuntahan natin kanina. Doon, pabalik doon sa main road. Ngayon ang gagawin natin, sasalubungin natin doon yung kabilang daan na yon. Pero dito negative na tayo. Halos wala na yung kalsada. Nilamon na ng tubig. Lubog na talaga. Kaya wala nang pag-asa. Kawawa yung ibang bahay doon na nakatira. Ito na mga ka-adventure. Nandito na tayo sa main road at ito na yung Purok 2 ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pupuntahan na lang natin yung pinakaano nito, yung sasalubong doon sa daan na pinuntahan natin kanina. Pagkatapos, dediretso naman tayo ng Barangay May Sulaw. Di bali halos magkasunod na to eh. Yung Barangay San Miguel tsaka Barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Magkadugtong na siya. Magkasunod na yan. Kaya wala nang problema dyan. Malapit na lang naman. Kaya pinagsama ko na rin tong vlog na to. At kita nyo naman, napakaganda rito sa dinadaanan natin. Nakaka-relax dumaan. Napaka-aliwalas ng paligid. Ang presko. Green na green. Napakaganda. Sayang din yung mga ibang bukirin na nakalugmok na sa tubig. Maraming mga palaya na yung nawawala, nasisira dahil sa pagtaas ng tubig. Nasisira na talaga. At napakalaking epekto rin ng global warming Tsaka meron din mga ibang residente na ang sinisisi rin yung mga reclamation area. At pangatlong impact na rin dyan yung hindi pagdedredging ng mga ilog. Woo! Ito na tong school dito ng San Miguel. Ayan matagal na rin pala to Tong tong paaralan na to. Ayan sa San Miguel School, Elementary School. Ayan ang itsura dito. Diba? Di bali ito, papakita ko sa inyo ang paaralan. Welcome to Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School.
Ito pala, Tesla Man building pala tong kulay blue. Ayan, oh. Diba? Nilulubog, no? Yung lubog yung loob ng paralan, no? Meron nang tulay dito, eh. Para makatawid yung mga ibang estudyante, oh. Sa papunta sa kanilang silid-aralan. Oh. Shoutout sa mga kabataan. Shoutout. Shoutout. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Mag-aaral kayo mabuti. Sige, ingat. Uy, ang ganda ng covered court nila, oh. Ganda pa ng pintura. Oh. Ay. Ito na yung San Miguel Church. Ito na, madadaanan na natin. Napakababa pala nito. Kaya pala nilulubog na talaga sa tubig baha. Ayan, oh, kalagayan dito ng lugar, oh. Ay, grabe. Ano na nangyari dito sa bahay? Nalubog na. Grabe pala rito. Kita niyo naman yan dito, mga ka-adventure, oh. Napakababa na ng mga bahay at inabando na. Wala nang nakatira dito. Ayun, si sir tumatawid. Siguro doon ang bahay nila. Lubog na rin yun, no? Di bali, ito yung daan doon sa pinanggalingan natin kanina. Tara, diretso pa tayo. Napakababa pala nito, kaya ganito na yung sitwasyon rito. Puro mga nakalubog na yung bahay. Talagang literal na. Ito, wala na to. Grabe na to. Ala, napakaganda pa naman ng bahay. Wala na nakatira. Iniwan na ng may-ari. Doon din, oh. Ang daming bahay na abandonado. Ito rin, oh. Nakalubog na rin sa tubig, oh. Grabe naman pala. Yun, mainam pa yun. Nakapagtaas doon, no? Tsaka dito. Oh, yun din, no? Nakaka, ano naman. Alam niyo, sa totoo lang, mga ka-adventure, yung mga napupuntahan kong lugar na ganito, kapag talagang nandito ako at talagang masasaksihan ko ng ganito yung kondisyon, panlumo talaga ng kalooban, eh. Kahit ako nakikita ko, masakit sa akin kasi iniisip ko yung kalagayan nila, yung buhay nila rito. Kung ako yung nakatira dito, ang hirap. Katulad niya, no? Lubog na rin, ano? Wala na rin nakatira, oh. Kumusta po ang kalagayan ninyo rito pagkabahon, pinabagyo? Ito po, baha. Baha po rito? Hanggang saan po ang tubig dyan? Malalim ho? Oo, sa ngayon hindi pa ganong Oo. gan po yan, eh. Mukhang bagong gawa tong daan, ano? Sige po, salamat po. Ganito pala rito sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, mga ka-adventure. Yan, oh. Lubog na rin tong bahay, oh. Wala na rin nakatira. Ang daming bahay na wala nang nakatira. Ito siguro yung pinakamaraming bahay na nakita ko na inabando na. Bukod sa mga ibang na-vlog natin. Yan, oh, gumagamit rin sila ng bangka, oh. Mabuti nagawa pang mataasan itong daan. Kahit papaano, meron pang access para doon sa mga ibang bahay. Ito, katulad dito. Ayan, oh, kawawang kawawa na itong bahay na to, oh. Nilamon na ng tubig, binalutan pa ng halaman. Oh, grabe, no? Kung isipin nyo yung level ng bahay, ano na rito, sa kalsada, oh. Nakakapanghina naman ng kalooban yung sitwasyon dito. Ito, brother, yung nire-request mo. Ang daming bahay doon, oh. Mga nakalubog na sa tubig. Ayan, oh. Dito parang may nangingisda rito. Ayan, oh. Ang daming nakabitaw. At mukhang hanggang dito na lang yung
ginawang kalsada. Yan, dito makikita ninyo, gumagamit na sila ng bangka para makatawid doon sa kanilang mga bahay. Yan nga, makikita ninyo yung puno na to, oh. Yan ang palatandaan na dati ito bukid, kasi may puno na ngayon ay lubog na sa tubig, na dating mayaman sa palayan ang lugar na to dahil may nakatayong puno sa gitna, oh. Ayan, oh, may nahuli ka na ba? Wala pa po. Wala pa? Ano? Meron po. Oh. Ay, meron na. Meron po. Sana nahuli mo. Oh. Ayan, oh. Shout out. Meron ba kayong ano dyan na sisisid na ano? Mga kabibe? Ah, marami na rin. Tilapia, ano? Oh. Pakaulan mo naman yan sa uli natin. Ang dami na din nahuli, no? May ano nga po? Vlogger po. Yes. Ayan, ang galing mong witcha, oh. Didilig sa Oh, ano yan? Binebenta mo o kinakain nyo lang? binibenta po namin. Ah, binebenta nyo? Saan ang bahay nyo rito? Doon po. May sulaw po. Malayo pa po. Sa may sulaw? 4. Sa Puro 4? Opo. Hanggang dito na lang, no? Lubog na to, no? Ayan, no? Pakita ko. Wala kuya. Pakita ko lang sa inyo. Hanggang dito na lang tong ginawang daan. Hindi na tinuloy doon, no? Pero ang dami pang mga bahay rito. Ang dami pang nakatira dito mga residente, oh. Kita nyo naman yan. Yung iba nga gumawa na ng mga tulay na kawayan, eh, oh. Hindi pa kasi nila yung mga ano. Ang ginagamit na nila, kanya-kanya na silang bangka rito para makauwi lang sa bahay nila. Oo. Ayan dito, tulad na itong bahay na to, iniwan na lang din, oh. Meron po dyan tao. Ah, may tao dyan? Di ba ka? Opo. May tao po dyan. Ah, pero kawawa sila, no? Opo. Papasukan sila sa baha. Kaya nga, eh. Halatang bugbog na yung bahay dahil, ano na, oh, sa baha, sa tubig. Bugbog na yung mga pader ng bahay. Mag-aaral ba kayo? Opo kuya. Oo, mag-aaral kayo mabuti, ha? Shoutout kay Andre. Oo. Shoutout. Oo. Papakabait kayo. Oo, mag-aaral kayo mabuti para makagkaroon kayo ng magandang trabaho.
para makaalis kayo dito sa lugar na nilulubog. Oh, ang galing mag-itcha. Tara na mga ka-adventure. Thank you! Bye-bye. At halika na mga ka-adventure, palabas na tayo. Pupunta naman natin ngayon yung barangay May Sulaw na nire-request ni brother Rejumer. Ayan oh, grabe, kakalungkot. Laban lang mga taga barangay San Miguel. Laban lang ang talagang mangyayari sa atin. At kung mapapanood ito ng mga leader ng ating mga bayan, mga namumuno, sana, alam ko maiisip ninyo wala nang solusyon pero meron pa niya solusyon. Yun, lalo yun, no? Ang ganda ng bahay na yun, no? Wala na, lubog na sa tubig. Gumawa na nga lang sila ng kawayan dito na tulay para lang makatawid doon sa bahay nila. Tapos pagdating doon, wala na, lubog na rin. Araw-araw ng ganyan. Ito, lalabas na tayo rito. Napakababa kasi ng lugar na to. May kita mo yung kalsada, yan oh. Siguro mga isa't kalahating taas ko. Ganyan yan. Pupunta tayo ngayon dito. Ito na, kakaliwa tayo rito. Ito na yung May Sulaw. Ito na yung re-request ni brother. Naku, patay tayo dyan. Dito pa lang lubog na kaagad, malalim na. Di ata ako makakapasok sir sa May Sulaw, ano? May sulaw, malalim na. Malalim na. Malalim doon kasi sa may baba Ito yung purok-por ng Barangay San Miguel. Ito yung extension ng kanilang paaralan. Ito yung high school yata ito Wala na, malabo na itong makapasok tayo rito. Malalim pa doon, boss. Malalim na sir, no? Sa may nakapayong na yun, malalim pa yun. Oo. Pababa kasi yun Yes sir, thank you. Naku, malalim nga, hanggang tuhod. Ayan, dito. Ito yung purok-por ng Barangay San Miguel. At malalim na. Babalik na tayo mga ka-adventure. Hindi na tayo makakadiretso rito. Ayan oh. Malalim na kasi dyan. Oh. Ilog na kasi rito Yan, Pampanga River na yan. At doon yung pupuntahan sana natin, patagos ng May Sulaw. Pero babalik na tayo. Nag-high tide na oh. Ayan. Laban talaga. Laban ng kalagayan dito. Yan ang lakas ng bulwak ng tubig galing sa ilog Lumalabas sa ng kanal. Mukhang bagong semento pa tong daan dito. Pero wala na. Ito, yung bahay na to, wala na Hindi pa hindi pa umuulan yan. Regular day lang at kasalukuyang high tide ngayon. Tignan natin kung makakadaan tayo sa iba. Hindi kasi tayo makakatawid Nakamotor tayo. At papasok na tayo mga ka-adventure sa Barangay May Sulaw. Ayan ganda ng kanilang welcome sign. Yan dito. Pakita ko lang sa inyo. Ang taas ng tubig. Grabe. Ito. At dito ngayon, sasakay tayo ng bangka. At ipapasyal tayo ni sir. Ayan. Okay lang ba to? Sa gitna? Walang katig. At eto ngayon mga ka-adventure, sumakay tayo dito ng bangka sa Purok 2. Dito sa may Barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. At makikita ninyo yung kalagayan ng lugar dito. At kasama na rin natin dito si Kuya Orly na ating bangkero ngayon. Siya ang ating tour guide.
At araw-araw na raw ganito at talagang nakikita nyo naman na ang hirap ng ganitong kalagayan, no? Marami pang mga kabahayan dito sa looban ng mismong barangay May Sulaw na nakalubog na sa tubig. Sabi nga ni Kuya Orly na yung riprap, no, o yung flood control na ginawa dito sa tabi ng ilog sa may Pampanga River, ayan, ay pagka high tide daw ay maapaw. Kaya yung tubig sa nanggagaling sa ilog dito na pumupunta mismo sa barangay May Sulaw. Halos lahat na po ata ng purok dito lubog na po, ano? Lubog na. Oo. Buo na buong baryo. Buong baryo na po ng barangay May Sulaw lubog na. Makikita nyo rito, ginawa ng resort ng mga bata rito. Dito na mismo naliligo. Hindi ba kayo natatakot na magkaroon ng ano? Ayan, oh. Yan ang itsura dito sa looban, mga ka-adventure. Oh. Kawawa, no? Ang dami pa naman dito rin mga bahay, oh, na malalaki. Iba nga yung mga may kotse pa eh. Hindi na nagawang makalabas eh. Dahil sa sobrang taas ng tubig. Ito po, Kuya Orly, pagka panahon ho ng summer, lumalabas po yung kalsada rito. Lumalabas ho. Ibig sabihin ngayon ho, tagtagulan hanggang ano, lubog na talaga to. Wala na pong... Konti, babalik ulit. Ganoon, no? Maya lalaki na ng bawa. Oo. Pero pwede mo may tubig. Lagi na pong may tubig, ano? Kung ang baha dito, ito lubog yung pinaka-drain. Yan, gate na yan, no? Ito pong mismong grill na yan. Hanggang dyan po kataas. Kapit naman yan, natapas dyan. Lagpas pa po dito. Yung drain. Grabe, ano? Ganun pala kalalim. Lumalagpas pa raw pala dito sa mga bakod na nakikita ninyo. Ayan, no? Kita nyo naman, no? Napakaganda pa ng bahay. Ang laki, oh. Tapos, daming sasakyan. Oh. Halos marami na tayo makikita rito mga bangka. Palibasa nga, ang ginagamit na transportasyon na para makalabas, eh yung bangka. Nakakaawa yung kalagayan, no? Kasi nalugod namin sila. Opo. Mga anong taon no, nung nag-umpisa yung pagbaha rito? Yung maging civil na po yung mga sa loob ng mga 5 taon na mula ngayon, pirmi na. Dati binabaha kami mga ikada-3 taon. Hindi araw, taon-taon. Ngayon, yearly. 8 months na tinatagal. Yung tubig po dito? Tubig dito bago makita kalsada. Nako, pakatagal. Kaya last year ganon. Nag-umpisa pa ng May, Oo. natapos yun mga ano na, December na halos yung tubig. Yan, bago na naman yan. Ayan, no? Makikita nyo naman na halos wala na talagang mapupunta na may lupa dito sa mismong kabuuan ng Purok 2. Puro lubog na sa tubig. Ano yung sobrang bigat sa kalooban yung nakikita ko rito. Ano na sa flood control, kung hindi sana na-corrupt, hindi kami ganito. Mababa po kasi yung ginawang riprap kaya po tumataas po yung tubig dito, no? Pero naniniwala po ba kayo sa dredging? Sa akin, sa tingin ko, dahil mangisda ako sa idog talaga ako, maganda dredging. Kasi, nung nahukay ito minsan, may binabaha kami. Kung gumawa ng ticket dyan nahukay, matagal kami hindi binaha. Dyan sa Pampanga, sa may Masantol. Masantol. Talagang malaking tulong po yung dredging, ano? Oh, dati ang baha dito nung dati dumatagal ng 3 buwan. Tapos nung nahukay yung dike ng ginawa papunta sa ano yan, sa Makabebe, ano na, bumilis yung pagkate. Ito nagbalik na naman kasi nga itong ano yung ano yan, flood control mababa. Opo. Grabe, Maganda talaga yung ano, hukay. Kasi mapakababaw na yan eh. Oo, yun nga po. Yan din yung ibang sinasabi ko rin lagi sa mga ibang napupuntahan kong lugar na nakakatulong talaga yung dredging sa ilog. Malaking bagay.
Dalawang ilog pa naman din yan, Angat River tsaka yung Pampanga River. Dati mga 10 metro may ganyan, mga 15 metro, gano'n ang lalim. Ang lalim mo. Ngayon, ang pagka yung ganyan, high tide na ganyan, mga 5 metro na lang mula sa ilalim. Gano'n no, kababaw na ng ilog. Meron lugar dito, kalahati ng ilog na litaw. Ayan, kaya na ikukwento ni Kuya Orly kasi isa siyang dito, lokal na mangingisda dati sa lugar na to. Kaya experience niya, napakababaw raw talaga ng ilog. At makikita nyo rito yung basketball court, puro kangkungan na. Ayan oh. Dating masayang lugar na nakakapaglaro pa yung mga kabataan ay ngayon talagang wala na, sa tubig na. Halos pagka umano ka rito, talagang kikilos ka, may hirapan ka na talagang gumalaw sa loob ng pamamahay mo eh. Grabe oh. Ito luma namin bahay. Alin po? Ay, ito yung dating yung bahay. Kung mga maliliit pa kami. Sayang din po ano. Tibay bahay. Ito dito oh. Grabe. Oo. Nakakalungkot pong isipin talaga yung kalagayan ng lugar ninyo. Ang dami pang magagandang bahay oh. Tapos ganito. Pero ayaw ba sa tao dito kasi masarap dito eh. Tahimik. Ayun lang po, tahimik. Tahimik dito. Oo. Wala dito yung mga krimen. Walang magnanakaw dito. Ganun. Kaya ayaw namin dito malis. Yan, makikita nyo rito. Ito yung, ata yung kaisa-isang tindahan na nakita kong bukas dito eh. Yung bahay mo dito, huwag mo ilak, hindi wala. Oo, tsaka wala naman nung iba nang papasok rito. Mga taga-labas. Yan, eskwela, yung tumok natin yan. Ay, ito na po. Ayan, hanggang lang tayo sa may gawin yan, maganda yan. Dito mukhang maano po yung daan ano. Lubog din yan sa kabila, kaya hindi ka kaya. Dahil Ay, ikot na po. Babalik na tayo. tayo. Oo, sige ho. Okay na po yun. Pag diniretso pala to, diretso yan sa paaralan. Yan ang puro press na yung gawin, 4-5. Purok 3 na po ito. Yung kabila na yan. Pagtawid na po niyan, ano? Uy, mga tumatagilid. Wala kasing katig itong bangka natin eh. Buti na lang, mahusay tayo magbalanse. At sa mga oras na to, pa-low tide na dito. Pa-low tide na. Kaya siguro, kung kani-kanina pa tayo dito dumaan, baka mas malalim pa yung makikita natin dito na mga nilubog na bahay. Hindi natin yan, mga 2 feet na. 2 feet na po yung kate. Yung binaba. Ayan, yung bakas na yan. Ayan oh, makikita nyo sa bakas ng pader. Yan Yung yung laki kanina. halos dalawang hollow block pa yung ang lalim. Oh. Ayon sa mga lokal na alamat at opisyal na tala ng bayan, ang pangalang May Sulaw ay nagmula sa pariralang may sulo o may ilaw. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang lugar ay isang pamayanan kung saan ang mga katutubo ay gumagamit ng sulo o mga ilaw sa gabi para sa kanilang mga gawain, tulad ng pangingisda at paglalakbay sa mga ilog, at sa paglipas ng panahon, pinaikli ito at tinawag na May Sulaw. Bago pa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, ang May Sulaw ay isa ng malayang pamayanan o barangay na pinamumunuan ng kanilang sariling mga pinuno. Noong April 5, 1572, pinagsama-sama ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi ang May Sulaw kasama ang kalapit na pamayanan ng Mayto, Pandukot at Kalumpit upang buuin ang unang pueblo o bayan ng Kalumpit. Ang mga ilog na nakapaligid dito ay nagsilbing natural na depensa at daanan ng kalakalan noong panahon na iyon.
Dahil sa lokasyon nito at pagiging bahagi ng catch basin ng Pampanga River, ang May Sulao ay nakararanas ng matinding pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan, high tide at pagtaas ng level ng dagat. Ang dating malalawak na sakahan at kabahayan ay naging bahagi na ng malawak na katubigan. Kaya naman ang mga residente rito ay natuto ng gumamit ng bangka bilang pangunahing transportasyon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kawawa rito yung mga kabataan kasi hindi na sila makakaranas dito na makapaglaro sa ibang mga bata. Oh. Grabe. Hindi ko ngayon maipaliwanag yung nararamdaman ko sa nakikita ko rito sa kalagayan eh. Nakakaranas din ako ng baha doon sa lugar namin pero hindi naman ganito na halos isang buong taon na lubog sa tubig yung lugar. Kikilos ka lagi pagkagising mo may tubig na. Ano po ba ang pwede nyong opinion na masasabi ho parating sa pamahalaan natin? Ay, sa akin drainage lang ang kailangan sa ilog namin. Yun ang alam kong solusyon dito. Ma-drainage po no, dredging polo yung ilog. Oo, hukay. Dati pag nalaglag ang kawayan, lumulubog eh. Ngayon pag nalaglag ng kawayan, hindi na umaalis sa gilid. Halos isang tao na lang po yung lalim ano. Pagka yung normal na tubig, mga 2 tao, pantay. Oo, Dating yun, malalim na pa. malalim pa ho yun. Pero ngayon wala na po, isang tao yung lalim ng ilog. Pagka yung low tide. Oo. Yun, sabi nga ni Kuya Orly, dito nakikita niya na yung Pampanga River, may lumalabas ng isla sa gitna. Meron na sa ilog. Kalahati ng ilog. Oo. Kaya si Kuya Orly ang magpapatunay sa inyo kasi talagang siya dito, lokal na siya dito na siya lumaki. At alam niya yung kondisyon ng lugar. At gusto ko rin iparating no, sa mga LGUs natin, sana magkatulong-tulong, magkaroon ng program na magawa ng paglalalim or dredging na tinatawag yung mga ilog dito no. Hindi lang dito kundi yung buong Pampanga River tsaka Angat River. Yan kasi yung pinaka main ng mga ilog dito, lalo na yung Pampanga River. Napakababaw na. Kaya yung tubig na dapat sa ilog lang dumadaan lumalampas na rito sa mga katabing baryo. Katulad na lang nito, isang halimbawa na lang ang Barangay May Sulao na talagang kita nyo naman ewan ko, hindi ko na mapaliwanag eh. Hindi ko na maano yung nararamdaman ko. Nakaka-overwhelm, kakalungkot. Di bali yan na yung mismong ilog. Yan na, Mga, umapaw yan. ay apaw na nga talaga. Opo, level na po, nakikita ko rito. Yan mga ka-adventure, halos 50 meters away. Dito sa kaya natin ng pagbangka Ayan na yung ilog na yan. Kaya yan, ang ganda pa naman ng bahay na to. Wala na. Ang buhay namin dito dati. Ito yung isla ko to. Ay, ito sa inyo rin ho yan. Ito tindahan ko, sabi ko sarado dahil baha. Ito. Oo. Ito yung sa amin yung gilid na yan. Ayan po. At nagpapasalamat ako kay Kuya Orly sa binahagi niyang mga karanasan dito sa lugar na to ng Barangay May Sulao. Itong kinalalagyan natin, ito yung Porok 2 ng Barangay May Sulao, Kalumpit, Bulacan. At salamat po ulit Kuya Orly sa pag-tour sa akin. Ayan ho. At ito na yung nire-request mo, brother. At maraming salamat din sa lahat ng mga viewers natin na sumuporta. At ganun pa man, maraming salamat po ulit. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. At kung nagustuhan nyo itong ating pag-tour dito sa Barangay May Sulao at saka doon sa may Barangay San Miguel, paki-like naman dyan at libre pong mag-subscribe. At sana po sa mga makakapanood nito ng mga LGU natin, sana mabigyan nyo ng tuon yung mga ibang kababayan natin dito sa Barangay May Sulao at Barangay San Miguel. Especially dito sa buong lalawigan ng Kalumpit, Bulacan. Tsaka sa ibang lugar pa na ibablog natin sana magkaroon ng katugunan yung ibang mga nagre-request na mabigyan ng solusyon. Lalo na si Brother Regiomer, yung nag-request nito na pasyalan ko itong Barangay May Sulao. Siguro tiga rito siya, kasi sabi niya doon sa kanyang comment, pasyalan ko raw yung kanilang lugar. At ito na, brother,
ito na yung request mo. Salamat ulit sa pagsuporta at sa panonood. God bless everyone.